Papadala po ba kayo ng mensahe? Nakadepensa po yung may bayad po yung mensahe na yun. Nakadepensa yung bayad nyo po sa gano'ng kalayo at ilang kilometers. Simula sa ibang bansa tulad ng Russia, ayun ang lugar. Hello guys! Hello guys, this is Coach Mary. Ay, nako, naglibot na kami. As usual, every Christmas, we have to go to each and every mall para i-vlog. Dito kami ngayon sa Mall of Asia. Ang ganda ng Christmas tree nila. Sobrang laki nila. Famous for this. At parang ang motive ng ano nila is a red balls na nakasabit sa mga Christmas tree. And of course, yung mga spotlight na nakapalimot doon sa gilid ng Christmas tree. Meron silang bears, okay? And of course, ang kanilang stuffed toy for the year is the rabbit. Ang cute, di ba? O, avail na kayo. Ang ganda. So, hindi nawawala ang stuffed toy tuwing Christmas. Siyempre naman. Okay, and of course, umikot-ikot talaga kami dahil napakaganda nung kanilang theme or Christmas theme. Ito yung tinatawag nilang parcel or mailbox station kung saan nakasulat yung mga pangalan. Pala dito yung pangalan ko. Okay, iba-ibang pangalan na nandyan. At of course, ito daw yung list ni Santa. Ang galing ng idea nila sa Christmas. Okay, if you will see this Mall of Asia, it will take you 3 days to roam around the whole mall. Okay, kaya tinatawag ito super mall. Okay, so between Singapore, Japan, Malaysia, Indonesia, Vietnam, and other Asian countries, Mall of Asia is one of the biggest malls. Okay, kasama na siya sa tour group, kasama na rin siya sa international tours. When it comes to Philippines, kasama na siya sa itinerary na pinupuntahan ng mga foreigners dito sa Pilipinas. Okay, ang Mall of Asia. Of course, baka nga maging shopping capital tayo or one of the shopping capital country of Asia. Okay, so gaano kalaki yung kanilang Christmas tree. Ay, Diyos ko, manuloka ka. At siguro it will take them 3 days para ma-build ang Christmas tree na to. So every year, naging ano namin yan, hobby namin, na lagi kami pupunta sa Mall of Asia and other malls. So, itutour namin kayo sa iba't ibang malls at iba't ibang places sa Pilipinas. Alam niyo naman dito sa Philippines, September pa lang, ready na tayo sa Pasko. Saan ka nakakita ng Christmas na hanggang January or February 3 or 8 ay nagsa-celebrate tayo ng Christmas. Ang ganda, diba guys? O ko na. Ito ang famous globe. Ang ganda, diba? Okay, ito yung pinupuntahan nila. Aba, si Kuya, datang pa namin. Nagde-decorate pa ng roadside. Kuya, ingat baka makuryente. Ayan, so lahat ay nilimot namin at pinuntahan namin para tingnan kung gaano kaganda yung kanilang mga preferential for Christmas. Aba, hindi pa kami tapos ha. Mag-try kami mag-grocery ng 500 budget. Tingnan natin kung saan naaabot ang 500 na budget na yan ng DTI or Department of Trade and Industry. Of course, lahat naman tayo ay gusto magkaroon ng diwa ng Pasko. Okay, ano man yung kalagayan mo sa buhay, naging tradisyon natin na magdiwang ng Christmas. Katulad dyan ang kasal na nagpapatumba ng baka para ihanda. Okay, Pinoy tayo, syempre. Kahit medyo minsan, mangutang na tayo para lang magarbo ang Pasko. O wag muna kayo mag-react sa mga ganyan na mga
500 peso budget na yan. Ang importante, ang mga bata. Ang mga bata ay kailangan magkaroon ng happy memories. Tandaan nyo, ang crucial years ng mga bata is from 2 years old kung saan nagkakaroon na siya ng memory. Okay? Na dadalhin niya sa buong lifespan niya at babalik sa kanya when he or she reach 40 years old. So kaya di ba naiiwasan yung trauma kasi if you have a childhood memory or happy childhood memory, madali mong masolve ang problema at nagkakaroon ka ng positive thinking. Kaya importante ang childhood memory o yung tinatawag nilang childhood happiness na maaalala mo yan pagdating mo ng 40 years old o kung may dumating ng mga problema ay may iisip mo na happiness is possible. So sabi nga nila, ang Pasko daw ay para sa mga bata, di ba? So kaya naman, dahil nga pinanganak si Jesus Christ, syempre siya ay baby. So nagsisimulan siya ng mga bata sa buong mundo. Kaya kailangan natin ng happy memories. Huwag na natin munang pansinin ang malalaking problema sa buhay. Christianity arrived in the Philippines with Ferdinand Magellan's in 1521 expedition. Siyempre naman, okay, so for this, the first Catholic Mass was held in Easter Sunday. And nagkaroon ng, this is began the period of rapid Christianization. Okay, primarily through Spanish colonization and faith. Okay, his sins become deeply ingrained in Filipino culture with over ilang years. Okay, 90%. Okay, 90% of the populations identifying as Christian today, the majority of whom are Catholics. But of course, regardless of your religion, as long as we celebrate Thanksgiving to our Creator, lahat ay kasali sa Pasko. Walang maiiwan, lahat tayo dapat masaya. Tandaan niyo yan. Okay, so for now, advance and of course, ito na ang Pasko. Wala nang delay-delay. Merry Christmas everyone. Okay, stay happy and stay beautiful. At syempre, huwag natin kalimutan ang ibang religion. Okay, sila din ay nagsiselebrate as Thanksgiving. Alright? So, Merry Christmas everyone!